So kapag walang bagyo sir, hanggang saan to? Hindi sa baba pa? Sir, doon sa pangatlong step pa sir. So mga tatlong konto. Tatlong parang plants na sir. Ito ay isa ako sa kondito kabay na napatunayan ko na totoo. Pag nandito ka na, grabe yung experience pala. Paunahan talaga yung Santa Barbara Church. Yan yung original. Sir, yan o, ganyang kataas yung tubig o. Malalim pala yun. Ito na yung sunken church na napunta natin. At itong Mapa Nuepe Lake pala ay mahigit 500 hectare. Meron itong lalim na mahigit 20 meters naman. Napapaligiran ito ng burol at mga pine trees. At meron pa tayong pupuntahan dito. Ito po yung high school dito dati. Kung saan yung pala ay lumubog na. Kaya lang naglagay na lang sila ng panibagong palatandaan dito. Dalawa ang pwedeng madaanan para makalating sa Mapa Nuepe Lake. Pag galing ka dun sa kabayanan ng San Marcelino, dire-diretso ka lang dito. Ito pala siya ay 2 lanes, so matarik to siya. Dire-diretso lang yung daanan niya. Ito naman yung isang daanan pag gusto nyong mala-adventure. So maganda dito pag 4x4 yung sasakyan mo kasi siya, medyo puro buhangin tapos may mga ilog dito. So ganon din pagdating mo dun sa tinatawag nilang New Zealand, sasakay ka rin ng bangka para malibot mo yung Santa Barbara Church. Dito na tayo sa Barangay Buhawin at ito na po yung Mapa Nuepe Lake. Yan. So sakto kasi nang nakapunta na tayo dito, inabutan tayo ng ulan. Pero ito kasi siya, meron talagang kalsada to dito. Ngayon kasi mataas yung level ng tubig kaya binaha rin. Pero ito siya, umuupa yan. So ngayon, ito na kabayan na, yung nakikita nyo lang sa iba na picture na lumubog yung Santa Barbara Church. Kasi pag nandyan na kayo kabayan, iba yung random talaga, para kang nasa Titanic. Dito na tayo ngayon sa Barangay Buhawin. Dito. So ito nakikita nyo kabayan, ito na yung Mapa Nuepe Lake. So ito yung part 2 ng ating tour dito mismo sa Zambales. So ang napunta natin kabayan, itong simbahan Santa Barbara Church. Pero ngayon kasi yung pagpunta natin dito, mataas yung level ng tubig. Actually may kitong pa yung baba dyan, no? Grabe guys, tinan mo. Yan, so makikita mo yung mga bahay dyan kabayan, naka-elevate na sila. So ibig sabihin yan sila, nasa tuktok na ng bundok yan, no? Huh? Grabe. Yung kon talaga, naging water world. So kapag walang bagyo sir, hanggang saan to? Hindi sa baba pa? Sir, doon sa pangatlong step pa sir. So mga tatlong konto? Tatlong parang plants na sir. So mataas ang palaga. So dyan na yung sa baba sir, yan na yung pwede yung pang baba niya? Pinaka-steady na level niya pagka bumababa siya sir. So hindi pa naabot ang kabayan. Tinan mo yung cross dyan, meron ng kan. So merong balita sir, magkakaroon ng floating solar dito. Pero doon na sa banda doon, halos bundok na, halos ganito na rin sir. Pag maraming turista dito sir, para sabay sila akyat dito? Minsan sir, hinihintay yung bababa yung iba sir. Kasi hintay mo na? magkasabot yung baga dito sir. Okay. So kuan lang. Parang by batch lang. So ngayon sir, ang tanong ng mga sir, gustong pumusyal dito, anong araw pwede, anong oras maganda pumunta dito? Walang limit po sa walang limit. Wala po. Kasi katulad ng isang vlog din sir na natulog dito, na sinunod din namin. Oo. Sinamahan niyo siya dito tulog? Hindi sir, sinervice ko lang siya, natid ko lang dito. Pero binabantayan niyo na lang? Tapos doon lang kami sir. Okay, sige, ayos. So ito sir, papuntang river na yan dyan? Santo Niño High School. Yung grade school sir, saan dito? Yung grade school? Magkatabi lang? Okay. So nga ba, punta natin yung Santo Niño High School. So papunta na tayo dito sa Santo Niño High School. Actually yung pinaka itaas niya, lumubog na yon sa lahar pa. Yung nakikita nyong may marka ngayon dyan, nilagyan na pala yan siya ng bago. At alam nyo ba na noong mga
high school dati nandito nag-aral or yung mga pag meron silang alumni, pupunta sila dito, sumasakay ng bangka para mag-celebrate. Nakakasama natin yung mga teacher at saka yung mga ibang estudyante dati. So ito siya, hindi ganito ang level ng tubig talaga. Nagkataon lang na pagdating natin dito ay nagkaroon ng malakas na ulan kaya yung ibang portion dito lubog. Yan, so ito siya kabay, nilagyan lang ito. Pero yung sa unahan talaga yung Santa Barbara Church, yan yung original. Pero yung original ng high school na ito sir, yung building sir na may second floor siya. Hindi na talaga nagdala. Itong high school building dati. Second floor. Second floor. Mataas pala talaga, no? So yung simbahan sir, mataas talaga pagkagawa kasi kahit natabo na ng lahar, nandiyan pa rin yung pinakaulo niya. Ang kanyang kataas yung tubig, oh. Malalim pala yun. Yan yung binagay ko kabay nung packet ako dito. Kung talaga, puro sa paahon. Pero pagdating mo ito, akala mo wala na, akala mo naliligaw ka na, pero totoo talaga. Basta pag ito ipin nyo lang, Santa Barbara Church. Yan. Ituturo kayo dito hanggang dyan mismo sa waiting area nila. Okay, sa amin ng German sir. German? Galing Australia. Wow. So dito kasi kabay, naabutan ng mga 1 oras bago makarating sa Kabayanan, sa malayo. So ang lugar na to ngayon ay isang sikat na tourist destination dito sa Zambales. Unang-una na pinupuntahan nila dito ay yung New Zealand. Simula dun sa may Santo Tomas River. Actually, madadaanan siya ng via car. Kaya lang kailangan lang ng 4x4 or basta malaki yung gulong. Tapos, after dun, pinupuntahan din nila itong Santa Barbara Church. Sasakay lang sila ng bangka dito para makarating. So, hindi mo akalain na yung dating merong baryo dito, no? Lubog na. Actually, malawak to. Alam niyo ba dyan sa ilalim, meron pa yung mga kalsada, may mga siguro maliit na mga bahay or barracks pa dyan. So ito ay naging lawa nung pagkaputok ng Mount Pinatubo, tapos tuloy-tuloy na yung ulan, yung mga lahar na pupunta na dito hanggang sa ito na ngayon natabunan na. Actually itong nakikita nyo ngayon, parang ito na yung pinaka-itaas, no? Kung dati wala pa tong tubig, tapos itong mga kabahayan ngayon dito, siguro nasa tuktok na yun sila ng bundok. So ito, pabalik na tayo sa Kabayanan nitong San Marcelino. So mahigit 40 minutes to 50 bago makarating dito. Unang punta niya talaga dito, akala nyo nawawala ka na, no? Kasi ang tagal. Tapos puro paakyat, tapos yung ibang kalsada dito wala nang mga bahay, huwag nila yung mga tao, tataka ka. So maganda kung pupunta kayo dito, naka-set na sa inyong Google Map, no? Kasi dito walang internet. Unless yung mga ibang bahay dito meron silang wifi tulad ng PLDT. Yan, meron silang connection. So pwede naman magtanong dito. Ito, pabalik na tayo ng Kabayanan, itong San Marcelino. Ito yung lugar, di ba? Parang nasa bukon talaga. Mamaya madadaan natin yung ibang lugar dito na talaga wala talaga mga bahay, walang tao, puro gilid ng bundok lang, puro puno. Tapos suggest ko pumunta dito umaga, makabuti ng gabi kasi wala masyadong mailaw dito, madilim pa. Alis kung kabisado mo na itong lugar. Ito na yung sinasabi ko ba, no? Walang mga pandito, walang kabay-bay, wala rin tao rin dito, parte. Mamaya kanto, pababa siya, pababa. Yan, no? So mahigit kanto, mga 30 minutes. Dalas ganito nakikita nyo. So marami yan ang mga dito kabayan, maraming mga katutubo dito.
Okay, nandito na tayo sa Rafael, San Marcelino, Zambales. Alright, alam nyo itong Santo Tomas River, malapit lang ito sa Mount Pinatubo, yung pumutok noong 1991. Tanong na tanong mo lang dito yung bundok eh. 30 years na yun nakalipas since pumutok itong Mount Pinatubo. Yan, tinan mo, ito yung Santo Tomas River. Papunta yan hanggang dun sa may San Felipe. Maraming area dito ang nasira noon, no? Yung mga lahara, nagkukos na nga flooding ngayon.